Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Sa bayan ng Bulacan, may isang luma at halos sirang pabrika na matagal nang pinamumugaran ng mga kwento ng kababalaghan. Industrial Corporation, ang dating pinakamalaki at pinakamasiglang pabrika ng bakal sa probinsya. Pero ngayon, ito'y anino na lamang ng dating kaluwalhatian nito. Ayon sa mga matatanda, hindi raw basta-basta ang pabrika. May mga nangyari noon, mga aksidente, pagkawala, at misteryosong pagkamatay ng mga manggagawa. Pero dahil sa hirap ng buhay, maraming Pilipino ang pumapasok pa rin dito. Isa na si Marco. Bago lang siya, bagong hire. Nangangarap ng simpleng sahod para sa pamilya. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, trabaho lang ito. Walang multo, walang sumpa. Hanggang sa dumating ang huling gabi niya sa pabrika. Noong gabing iyon, overtime si Marco. Wala na siyang kasama kundi ang ilang trabahador na nasa kabilang dulo ng planta. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng mga lumang makina ang maririnig. Habang nililinis niya ang conveyor belt, napansin niyang parang may aninong dumaan sa gilid ng kanyang mata. Paglingon niya, wala naman. Siguro pagod lang pulong niya sa sarili. Pero maya-maya, isang malalim na kaluskos ng bakal ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Napalingon siya sa kisame. May gumalaw. Siguro pusa, sabi niya habang kinakalma ang sarili. Pero may pusa bang kayang maglakad ng parang isang tao? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa locker room. Habang naglalakad, parang dumidilim ang koridor. Pakiramdam niya'y mabigat ang hangin. Parang may nagmamasid sa kanya. Pagdating niya sa locker, nakita niya sa sahig ang isang lumang ID. Kupas na. May pangalan. Carlos Rivera. Hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang kilalang Carlos sa shift nila. Sinubukan niyang i-report sa guard, si Mang Cardo. Pero walang sumasagot sa radyo. Lumabas siya ng locker room at laking kulat niya. Patay ang mga ilaw sa hallway. Takbo siya pabalik sa planta. Ngunit habang tumatakbo, naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya. Mabigat, mabagal, pero hindi humihinto. Sa kanyang paglingon, isang nilalang ang nakita niya. Nakasuot ng lumang uniforme ng manggagawa, gusgusin, sunog ang balat, at may mga bahagi ng katawan na parang kinabitan ng bakal.
Naglakad ito papalapit sa kanya, kasabay ng isang grupo ng iba pang mga anino. Mga dating manggagawa, mga matagal nang nawala, at ang mga mata nila puro itim, walang kaluluwa. Sumama ka na sa amin. Sinubukan ni Marco tumakbo palabas. Pagdating sa gate, nakita niya si Mang Cardo. Nakatayo lang, walang reaksyon. Tila estatwa. Mang Cardo, buksan niyo ang gate. Pero hindi kumikibo si Mang Cardo. Paglapit niya, nakita niya ang dugo ang likod ng bantay. Parang binutas ng matulis na bagay. Hindi na siya nag-isip. Pinalo niya ang emergency release ng gate. Nagbukas ito ng kaunti, sapat para siya'y makalusot. Pero bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang mismong pabrika, ang gusali mismo, humihinga. Gumagalaw ang mga pader na parang laman ng isang buhay na nilalang. Muling bumulong ang mga nilalang. Isa ka na sa amin. At sa isang iglap, parang hinigop siya ng hangin pabalik sa loob ng gusali. Lumipad ang mga makina, bumuka ang sahig, at sa isang kisap, nawala si Marco. Kinabukasan, nagimbal ang buong lugar. Ang mga kasamahan niya naghanap, pero ang tanging natagpuan sa sahig ng planta ay ang kanyang helmet, duguan at isang sulat sa dingding. Isinulat gamit ang dugo. Isa na siya sa amin. Hindi na muling binuksan ng pabrika pagkatapos ng gabing iyon. At kung mapadaan ka sa Bulacan sa hating gabi, maririnig mo pa rin ang mga ugong ng lumang makina at ang mga bulong ng mga kaluluwang hindi na nakalabas kailanman. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.